sa bawat health center na binubuksan at sa bawat proyektong inihahatid sa komunidad. Ang tanong ng mamamayan, sino ang naglatag ng direksyon at sino ang tunay na nakinabang? Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr., malinaw ang plano. Ipahatid ang tulong, serbisyo at proyekto. Diretso sa tao sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF. Sinisiguro ng Pangulo na ang kaunlaran ay mararamdaman ng bawat Pilipino. Ang LGSF ay pondong inilaan upang tulungan ang mga probinsya, lungsod, munisipyo at barangay na ipatupad ang mga proyektong kailangan ng kanilang komunidad. Inuutos din ng Pangulo na pabilisin ang pag-download ng pondo sa ating mga LGUs. Sa pamamagitan ng Ugnayang Bayan Portal, direktang makapagsusumite ng budget request ang bawat LGU. Walang middleman, kaya't mas mabilis. Walang surprise projects. Lahat ng proyekto ay base sa tunay na pangangailangan ng komunidad. Katulong ang DILG at sa pakikipagkapit-bisig ng mga civil society organizations at mga local government leagues at associations. Mahigpit na imomonitor ang mga proyekto upang siguruhin na ang pondo ng bayan ay nagagamit ng wasto at kapaki-pakinabang. Sa LGSF, pangako ng Pangulo ang pondong ramdam sa komunidad at ginhawang makakamit ng bawat Pilipino. Hindi ito basta dagdag pondo. Ito ay malinaw na desisyon ng Pangulo na palakasin ang lokal na pamahalaan bilang pangunahing katuwang sa pag-unlad ng bansa. Sa LGSF, direkta ang daloy ng pondo sa LGU. Ang LGU ang nagpaplano, ang LGU ang nagre-request, ang LGU ang nagpapatupad, at ang mamamayan direktang nakikinabang. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Bless this initiative with integrity, compassion, and true love for our people. May every plan and action uplift communities, strengthen families, and ensure that no one is left behind. Guide our leaders with wisdom, fill our public servants with sincerity, and unite us as one nation, resilient, faithful, and committed to serving one another. As we build a bagong Pilipinas, may we always choose what is right, just, and good for every Filipino. This we pray with love for our country. Amen. Formally begin our program, may we call on Acting Executive Secretary Ralph G. Recto to deliver his opening remarks. President Ferdinand R. Marcos Jr., fellow cabinet secretaries, LGU heads, civil society organizations, ladies and gentlemen. Magandang umaga po sa inyo lahat at maraming salamat sa pagpunta dito sa palasyo. In the middle of the political noise, let's be clear on why we're here. Service, work, delivery. Amid the loud distractions, let us rise above the din and the division to work as one for the people, who expect government agencies to perform in sync, not separate, not national or local only, but united. That national priorities are matched with and mobilized for local realities. After all, LGUs are not remote detachments of governance. They are the front lines of service. If such is the case, then LGU should not be passive recipients of national projects, but must be active partners in identifying and implementing them. This is why our President gave a clear directive. Release the LGSF on time, so LGUs can act on time and deliver benefits to our people faster. And we put a name to a response to this directive. Bawat bayan makikinabang. Not some, not a few, but every town, every city, every province. And we apply the same in practice. Ayon nga sa Pangulo, dapat walang politika, walang pinipiling kulay, because the needs of the people have no party. And the response to those needs should have no color, because the LGSF is part of our covenant with the Filipino people, that the taxes they pay are returned to them in the form of efficient, dependable, and quality public service. Bawat bayan makikinabang. Our message is direct. Deliver without delay, spend with discipline, build with integrity, and make the results visible, measurable, and felt by the Filipinos. Sa bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
The President of the Republic of the Philippines, Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you. Of course, the officers and members of the League of Provinces, League of Cities, League of Municipalities of the Philippines, the civil society organizations who are our partners in development, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Today, this administration launches Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang, an initiative anchored on the principle that our local government must be empowered to respond to the needs of the people. Bilang local chief executive, kayo ang unang nakakaramdam ng problema at unang nakakarinig ng mga hinaing. Dahil kayo ang nakakaalam ng tunay na kalagayan sa inyong komunidad, sa inyo nagsisimula ang pagbabago. For more than 3 decades, the Local Government Support Fund, or LGSF, aside from the national tax allocation, has served as the bridge between national and local government and local communities. Ang mga proyektong pinondohan ng LGSF ay agarang naghatid ng suporta at ginhawa sa ating mga kababayan. Ilan sa mga ito, ang pagsemento ng farm-to-market road, halimbawa sa Barangay Putlan, sa Nueva Ecija, ang pagsasagawa ng school building sa Kamuning Elementary School, sa Kamsur. Nakapaghatid din tayo ng kuryente gamit ang renewable energy sa Barangay Sayon at sa Agusan del Sur. At napaayos natin ang gigagwit waterways system sa Surigao del Norte. However, in the past, it worked mainly as, shall we say, a demand-driven system. Inilalabas lamang ang pondo kapag ang lokal na pamahalaan ay nakapag-submit ng lahat ng requirement para sa panukalang proyekto. Hindi maikaila na minsan mahirap at mabagal ang proseso, kung minsan pa nawawala yung request, lalo na sa mga maliliit at malalayong mga LGU. Nakakagulat, nawawala yung request. Bakit kaya yun? Kaya't inutos ko at natutukan ang mga problemang ito. Nagsagawa tayo ng malawakang konsultasyon kasama ang Union of Local, ang ULAP, the League of Municipalities of the Philippines, League of Cities ng Pilipinas, upang tukuyin kung anong mga hakbang ang kailangan natin gawin. Una, tinaasan natin na mahigit 34 na bilyong piso ang ating LGSF para sa 2026. Kaya sa kabuuan nito, umabot na ang pondong yan sa halos 58 bilyong piso. Pinakamataas sa buong kasaysayan ng LGSF. Bukod pa riyan, pinabilis at pinadiretso na natin ang pagdating ng LGFF sa bawat lokal na pamahalaan. Ginawa namin to dahil sa pagkilala na ang pangangailangan ng tao, gaano man kaliit o gaano kalaki, ay hindi pa nag-aantay pa. Upang matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ay malinaw ang direksyon, nagtakda tayo ng mga prioridad na programa na magpapalakas ng ating mga sektor. Sa usaping pagkain, mula sa LGSF, mamamahagi tayo ng 60 kilong bigas sa higit 5 milyong pamilyang Pilipino. Makakatanggap ang bawat pamilya ng 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan kada taon. Sa tulong na ito, may ihahin na sa hapag ang bawat pamilyang Pilipino. Mas magiging maayos ang nutrition ng ating mga kabataan at kahit papano'y gagaan ang gastusin sa araw-araw. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Kailangan na rin nating paigtingin ang ating paghahanda laban sa mga sakuna na pinalala ng climate change. Bibigyan natin ng suporta ang ating mga kababayan upang magkaroon ng multipurpose hall, sports facilities, iba pang mga pasilidad na maaaring magamit bilang evacuation center. At iba na ang disenyo nito upang kaya na kahit na gaano kalakas ang bagyo o lindol na dumating sa atin. Magsisilbi ito na lugar para sa pagkatuto, pagsasanay ng mga atleta, ligtas na mga masisilungan tuwing may sakuna. Susuportahin din natin ang pagsasagawa ng farm-to-market road at local road network upang mapabilis ang galaw ng mga produkto, ng serbisyo at ng mga mamamayan. Makakatulong ito upang bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga nagsasaka. At patuloy din natin isinasaayos ang mga water supply system at electrification project. Mababawasan nito ang pangamba ng ating mga kababayan kung saan kukuha ng malinis na tubig o kaya naman kung ligtas ba ang kanilang komunidad pagkagabi. Bahagi ng LGSF na mas malawak nating layunin na isulong ang bagong Pilipinas kung saan ang pag-unlad ay nararamdaman sa bawat rehiyon at bawat komunidad.
Ngayon 2026, na-release na ang humigit kumulang 1.19 trillion pesos na national tax allotment para sa mga LGU. Mas mataas ito ng higit 15% kumpara ng 2025. Ibig sabihin, mas kaya na ngayon ng ating mga LGU na pondohan ang mga programang kailangan ng kanilang nasasakupan. Mamayang hapon, sasaksayan din natin ang isa pang resulta ng pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan. Sa kasunduong ito, mas mapapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan ng ating mga komunidad. Nauna nang lumagda ang mga gobernador noong February 11. Ngayon naman, mga city mayor. Maisa sa katuparan lamang ang ating mga hangarin kung patuloy ang ating pagkakaisa at ang ating koordinasyon. Patuloy din nating ipinakita ang tunay na diwa ng pagiging lingkod bayan. May kakayahan, may integridad, at may malasakit sa kapwa. Ngunit ang diwa na ito ay hindi lamang para sa mga halal na opisyal. Ito ay dapat taglay sa bawat Pilipino. Kaya't umaasa ako na magiging bahagi ang lahat ng sama-samang pagsisikap para sa mas progresibo, mas maunlad at mas makatarungang lipunan. Hinihikayat ko ang lahat na makilahot upang ang mga proyekto sa inyong komunidad at maging katuwang ng pamahalaan sa pagtiyak na ang pondo ay napapakinabangan ng bawat mamamayan. Sama-sama nating itatag ang bagong Pilipinas na mas handa sa hamon, mas bukas sa oportunidad, mas maunlad para sa mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayong lahat.